Isang napakagandang balita para sa ating mga kababayan na gustong mag-aral, mag-upskill at makahanap ng trabaho. Isang makabagong hakbang na naman ang inilunsad ng pamahalaan para sa mas digitally skilled na Pilipino. Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng TESDA Skills Passport mobile application. Layunin nitong pagdugtungin ang mga Pilipino sa training programs, scholarships at job opportunities. Lahat sa iisang app. Prof. K? Hello, kamusta? Mag-a-apply sana ako ng bartender dito sa Hong Kong. Kaso naiwan ko lahat ng certificate ko sa Pinas. Walang problema. Sa TESDA Skills Passport, makikita mo ang lahat ng TESDA National Certificates at completed TESDA trainings mo. Matatrack mo na rin lahat ng mga active, expired at completed certifications mo. Baka may bayad. TESDA offers scholarships and free trainings. At dahil may TESDA Skills Passport ka na, mati-check mo real-time ang mga scholarship at training na swak sa location at qualification mo. Paano ba mag-apply ng scholarship dyan? Pwedeng mag-apply digitally gamit ang mga forms sa app mismo at pwede mong matrack ang status ng iyong application gamit ang TESDA Skills app. Okay pala yan eh. Pwede na ako hindi lumabas ng bahay. Ang hirap maghanap ng work. Ilang buwan na ako nag-a-apply, wala pa rin. Bakit ka kasi naghahanap ng trabaho sa kalye? As a TESDA graduate, mas pinadali for you ang paghahanap ng trabaho dahil pwede kang mag-generate ng QR code-enabled digital resume. QR code-enabled digital resume? Pwede mong i-share ang digital resume mo sa mga potential employers at clients sa pamamagitan ng Find Jobs at Find the Test Done features. Check mo sa app. Hoy, sino kausap mo dyan? Si Prof. K. Prof. K? Si Prof. K? Gusto ko sanang magpalit ng work pero kailangan ko muna mag-upskill. Imposible naman, nandito ako sa Hong Kong, di ba? Oo. Hindi imposible. Pwede ka nang mag-aral online gamit ang TESDA Skills Passport. Makakapag-upskill ka kahit nasaan ka pa. Totoo ba? Totoo. So you mean pwedeng maghanap ng trabaho, freelance project sa TESDA Skills Passport? Correct. Sa Find Jobs feature, may listahan ng mga job vacancies na pwedeng i-filter by skills, location, at sweldo. Sa Find the Test Done feature naman, pwedeng mag-offer ng services ang mga TESDA graduates gaya ninyo. Kaya ba talaga lahat ng yan? Ang learning, certification management, job matching at location-based support for scholarships and employment ay pinagsama-sama sa all-in-one mobile app, ang TESDA Skills Passport. Kaya sa TESDA, kayang-kaya! At this point, we shall now proceed with the official launching of the TESDA Skills Passport mobile application. May we invite the President on stage to kindly lead the ceremonial launch. May we also request Secretary Benitez to kindly assist the President. Ready, Mr. President? At the count of 3. 1, 2, 3. Skills Passport, online training, scholarship, maps, trabaho, sa TESDA. Kayang-kaya! There you have it, ladies and gentlemen. The TESDA Skills Passport mobile application is now officially launched. Thank you, Mr. President. At this point, Ngayon ay inilulunsad natin ang isa na namang reforma upang mas mapadali ang serbisyo para sa ating mga kababayan. Ito ngayon ang TESDA Skills Passport mobile application. Isang hakbang ng pamahalaan upang mas mapalapit ang kasanayan at oportunidad sa bawat Pilipino. Sa panahon ngayon, hindi na talaga mahihiwalay ang teknolohiya sa ating mga buhay. Halos lahat konektado sa internet. Halos lahat may access at gamit ang cellphone. Pag-aaral, pakikipag-usap, pati trabaho, digital na rin. Kaya't gagamitin natin ang teknolohiya at ang pagkakataong ito upang makasabay sa takbo ng panahon
at mapalawak ang oportunidad para sa ating mga kababayan. Likas namang masipag at mabilidad ang manggagawang Pilipino. Ang kailangan lamang ay mas maraming oportunidad upang magamit ang kanilang galing at pagsisikap. Ang edukasyon at pagsasanay ang puhunan natin para sa isang maunlad na kinabukasan. Kaya, todo buhos ang aking administrasyon ng pondo at suporta para sa edukasyon. Lagpas sa 1 trilyong piso ang inilaan natin para sa edukasyon ngayong taon. Patuloy rin natin pinagtitibay ang suporta sa kasanayan at sa pagsasanay. Sa taong 2026, halos 20 bilyong piso ang inilaan ng pondo para sa TESDA. Ito ang pinakamalaking budget na kanilang natanggap upang mapalawak naman natin ang mga programa sa scholarship at saka mga skills training. Ngunit, bukod pa sa pagpaparami ng mga training at scholarship, lalo pa natin pinapadali at pinapalapit ang mga oportunidad sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng TESDA Skills Passport mobile application, may all-in-one na digital platform na tayo. Dito makikita ninyo ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa TESDA trainees, scholarship, employment opportunities, TESDA accredited training institution, at TESDA online training courses. Meron din itong function na tumutulong sa mga gumagamit na planuhin ang kanilang mga pagsasanay. Para sa ating TESDA Scholar, mayroong kayong sariling digital storage kung saan mapapatunayan ang inyong national certificate at mga training. Tinanong ko nga kay Sec Kiko kung paano, kung ako employer, paano ako nakakasiguro na yung mga pinapakita na sinabing dinaan ng training ay totoo. Ay yun lahat ng mga impormasyon dito ginamit na natin ang blockchain para maliwanag na maganda at totoo lahat ng impormasyon na inyong binibigay. Mas mapapadali rin ang pag-aaral online, pati ang pag-a-apply sa mga scholarship sa pamamagitan lamang ng iisang aplikasyon. Bukod dito, mayroon ding online AI assistant na handang tumugon sa inyong mga katanungan anumang oras. At bilang TESDA certified, magkakaroon kayo ng access sa mga serbisyong mag-uugnay sa inyo sa mga oportunidad sa trabaho. Maaari rin itong ituring bilang isang job portal site. Ikokonekta rin ito ang mga estudyante, graduate, manggagawa, at ang industry representative mula sa lahat ng rehiyon ng bansa. Ang TESDA Skills Passport mobile app ay isang maaasahan na magagamit natin sa digital space. Maliban sa pagtiyak ng integridad at kredibilidad ng mga credential ng bawat user, protektado pa ito at ang personal na impormasyon. Mga kababayan, asahan ninyo na kami sa pamahalaan ay hindi titigil sa trabaho upang tulungan na kayo ay guminhawa ang inyong mga buhay. Patuloy naming sisiguruhin na may sapat na pondo ang edukasyon. Palalakasin din namin ang pagsulong ng skills development ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya sa ating mga kabataan, TESDA Scholar at sa lahat ng gustong matuto ng mga panibagong mga skills, inaanyayahan ko kayo subukan at gamitin ang TESDA Skills Passport mobile app. Naway magsilbing itong tulay para sa mas masagana at mas maginhawang bukas. Sabay-sabay po tayong kumilos para sa bagong Pilipinas kung saan bawat Pilipino ay may kaalaman, may kakayahan at may kabuhayan. Maraming salamat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you very much, Mr. President. And now, So the TESDA Skills Passport is really a one-stop shop in a way. No? It's an app that can help us track training to trabaho and empower our learners, no? So that they can curate actually their own lifelong journey for lifelong learning.
Ito pong ating training to trabaho na app na Skills Passport ay isa sa ating best practices no sa Philippines kung saan po tinutuhog natin ang mga training, micro-credential badges, gumagawa po tayo ng digital resume at gumagawa po tayo ng alignment no with DepEd and CHED para maging mas malinaw po kung saan anong level ang ating mga training at anong klaseng trabaho po ang makukuha natin pagkatapos. 3 levels yan actually. Ang unang-unang level is actually yung matching. No? Kung ano ba ang mga trabaho na nandito ngayon at sino ang naghahanap ng trabaho. So that's the first level. Ang pangalawang level is talagang tinatawag nating upskilling. No? So yung mga underemployed, kumbaga na mas malaki, mas maraming Pilipino ang underemployed kaysa unemployed. Yung mga underemployed, pwede na rin maghanap ng training, lalong-lalo na kung may mindset sila na, may growth mindset sila na gusto nilang maghanap ng training, no? Libre po ang maraming training ng TESDA, no? Either online or through a scholarship slot. Ang pangatlo siguro, ang pinaka-importante ay kung dumadami po ang ating mga experts or skilled workers sa iba't ibang klaseng larangan, no? Dumadami rin po ang expansion ng ekonomiya, nakakapaggawa po tayo ng mas maraming trabaho at mas marami po tayong mga foreign direct investments na mapupunta po sa Pilipinas para po again, lumago ang ating ekonomiya. So the end result really is a desire to connect training to trabaho at the same time, no, to expand the Filipino workforce as a pool of talent, no, para mas maganda po ang ating ekonomiya at mas inclusive so that there is access to better jobs for the Filipino worker.